Magandang araw sa inyo mga kabutingting at mga ka-sounds. Ngayon po naman ang content natin ay tungkol sa tamang pagkabit ng mga speaker sa ating amplifier. Tara po, huwag natin patagalin, samahan niyo po ako. Ito pong Marantz na to na integrated amplifier ay meron pong 4 na sets ng mga speaker terminal. So, ang may kakabit po natin dito ay 4 na speaker. Ito pong 4 na itim na to ng ating ang integrated amplifier, lahat po ito ay common ground. So, ito po ay nakadikit sa body ng ating amplifier. At ito namang kulay pula na ito, sa channel A ay nagka-parallel lang sila, naka-parallel lang. At ang channel B, etong dalawang pula, naka-parallel lang po yan. So magkaduktong lang po yan pag tinexter natin. Tapos sa likod niyan, may selector yan. Kung pagaganahin mo lang, ay etong, kung may halimbawa may dalawa kang speaker, eto lang, at dito may kakabit, itong dalawang set na to. Ngayon, kung 4 naman, dito naman sa kabila, magdadagdag ka ng 2 pa rito. So, eto, pag nagkabit ka ng 8 ohms na speaker dito, 8 ohms, okay pa ang load ng ating speaker. Tapos, pag nagkabit ka pa ng speaker dito ulit, na nakaparallel, so magiging 4 ohms na yung load niya. Magiging 4 ohms na yung load niya. Tapos, ang speaker, ang ating amplifier talaga, ay meron lang talagang 2 channel. Meron siyang 2 channel lang. Tulad nito, 2 lang talaga ang channel ng ating Ito isang 2 set lang ng binding post yan. So, kung titignan nyo, halimbawa wala ito. Wala po itong nasa baba na to. Iyan lang po talaga yan. Parang katulad dito. Iyan lang po talaga yan. 2 channel, isa rito, at kabila, left and right channel kabilaan. 2 lang ang channel yan. So, sa integrated amplifier, ganun din po yun, 2 channel lang. Channel A, channel B. Ngayon, nagdagdag ng binding post ng set ng terminal para halimbawa 4 ang speaker mo, pwede ka magkapagkabit ng 4 na speaker. Kaya lang, pagka 4 na speaker na ang nakakabit, 8 ohms na, 4 ohms na ang load nun. Kasi halimbawa 8 ohms dito, tapos another 8 ohms na isang speaker, nagiging 4 ohms yung load. Dito naman sa kabilang channel, 8 ohms load plus 8 ohms load, magiging siya? Magiging 4 ohms load siya. Meron din pong mga selector ang ating mga amplifier. Sa iba pong brand, meron silang A and B. Tapos meron silang both. Magkasama ng lahat. Dito po sa akin, ang selector ko po, so isang set, itong set ng halimbawa ay system 1 to. Itong system 1, so 2 speaker to. Meron siyang push button na pag halimbawa hindi siya nakalubog, ang gagana lang itong set ng speaker na to. Channel A, channel 1 and 2. Ito sa gagana. Pagka pinus mo yung button, gagana lahat to. So naka-on lahat to, 4 na speaker. Saka po halimbawa maglo-load tayo ng mga speaker natin. Halimbawa meron tayong 8 ohms na speaker, 2. Dapat po yung speaker na gagamitin natin sa kanya, lagi pong pantay. Sabihin parehas po yung specs ng speaker na ikakabit natin. Halimbawa, ang isang speaker ay 8 ohms, ang kabilang speaker din ay 8 ohms din. So, pag kinabit natin dito, pantay po yung load niya. So, pag habang uminit siya, sabay iinit, sabay sa iinit. Hindi yung halimbawa ay magkakabit tayo ng ang pagkakabit natin ay
Yung isang speaker, kinabit natin dito. So, nakaparallel po yan. So, pag nagkabit tayo ng dalawang speaker dito, yung kabilang channel lang po yung iinit. Kasi isa lang po yan, nakaparallel yan. So, iinit to, kabilang channel niya sa kabila, hindi iinit kasi isa lang yung channel na nag-load. Nag 4 ohms na siya, dalawa kinabit mo. Kaya iinit siya. Ngayon, dapat pantay lagi yung kabit natin. So, halimbawang isang magkaparehas dito pantay, magkaparehas din dito. 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms, bali 4 ohms load ang ating kakabit. Saka laging pantay. Ito, halimbawa dito ka naman nagkabit sa kabila. Pag sa kabila ka naman nagkabit, yung kabilang channel naman ang init. Tapos yung kabila malamig. So dapat dito ka magkakabit saka dito para pantay ang init nila. Saka mga ka-sounds, ano rin pala tayo, mag-ingat tayo sa pagkakabit din ng mga speaker. Halimbawa, ang ating amplifier ay design lang sa pinakababang load na 4 ohms. So, doon lang po tayo mag-stick. Halimbawang 4 ohms lang i-load natin sa kanya na maximum na load sa kanya. Kasi halimbawa, meron tayong dalawang speaker. Ang dalawang speaker natin na yon ay 4 ohms. So, nagkabit tayo dito 4 ohms. Nagkabit tayo 4 ohms. So, kaya pa ng speaker natin yan. Kaya pa ng speaker natin yan dahil ang ating amplifier ay nakadesign sa pinakababang 4 ohms. Ngayon, apat ang speaker mo na 4 ohms load. 4 ohms na 4 ohms. Nagkabit ka ng 4 ohms dito, bali 4 ohms. 4 na siya, kinabitan mo lahat, tagko 4 ohms. 2 ohms load na po yun. So, hindi kaya ng speaker, ng amplifier mo, pwede na siyang masunog. Kasi hindi naman nakadesign ng amplifier mo sa 2 ohms. 4 ohms lang ang pinakamababa niya. Pwedeng masunog ang gamit natin pagka ganun. Pinaka-safe na po na halimbawa ang ating speaker ay 4 ohms. Tag-isa lang po ang ikabit natin. Tag-isa, 4 ohms dito, 4 ohms. Pinaka-safe. Pero ang pinaka-talagang safe na safe ay 8 ohms load lang dito. Dalawa. Kung hindi naman po kayo talagang malakas magpatugtog, pang sounds lang, okay na yung 8 ohms para safe ang inyong amplifier. Yan. 8 ohms na lang po tayo. So mga kasound at kabutingting, hanggang dito na lang po ang aking content. Maraming salamat po sa panonood.